Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sa kasaysayan po ni Josue, nung mabalitaan po ng kalapit na mga syudad at mga bansa yung ginawa po ng kapitbahay nila na Gibeon, na ito palang Gibeon ay malapit lamang po sa lugar ng Gilgal, tabi po ng Jericho at katabi ng Ai, susunod na po doon sa southern part ng Canaan, ay sa kanilang panluloko sa mga Gibeonites na ito. After 3 days, nabalitaan na nila, nakapitbahay lang pala nila ang mga manlulokong ito. Ngunit dahil nga na nabigay na nila yung kanilang covenant, alam po ninyo napakahalaga sa mga Hudyo yung kanilang pakikipagtipan, hindi lamang sa tunay na Diyos, kundi pakikipagtipan nila sa kanilang kapwa. At isang napakalaking pagkakamali na nakipagtipan sila sa mga Gibeonites, na kapitbahay lang pala nila, na hindi na nila mababawi ang kanilang pakikipagtipan sa kanila. Kaya nga nung mabalitaan ng mga kalapit na mga syudad at kalapit na mga bayan ang ginawa ng mga Gibeonites, ay sila ay nag-usap-usap, lulusubin nila ang lugar ng Gibeon upang ito ay kanilang gapiin dahil ito ay nakipagkaisa sa Israelita. Kaya nga ang ginawa ng mga Gibeonites ay tumawag sila at humingi sila ng tulong sa Israelita, mga kalapit na mga bayan, na kasama po rito ang 5 hari na nag-usap-usap, nag-allied forces sila upang kalabanin nila ang Gibeon kasama na ang Israelita. Nung mabalitaan nga ni Joshua ang pangyaring ito, alam ko na humingi siya ng tawad sa kanyang ginawang pakikipagtipan sa mga Gibeonites. Ang Diyos naman ay isang Diyos na mapagmahal at mapagpatawad, kaya nga siya ay buong tapang na humingi at sinaliksik ang mukha ng Panginoon at buong tapang siya na nanalangin na siya ay tulungan sa pakikipaglaban niya dito sa nagkasundong 5 mga hari at mga bansa na kakalaban sa mga Gibeonites. At kaya nga, ang sagot sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot dahil ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang mga bansa, ang mga bayan na nasa paligid mo dito sa Kanaan. Kaya nga noong sila ay naglaban-laban na, halos sa matatalo na nila ang 5 haring ito, ay gagabi na. So ang ginawa po ni Joshua ay nanalangin siya ng isang napakatapang na panalangin, at ang panalangin ito ay malakas niyang sinabi. Ito ay sinabi niya sa harapan ng mga Israelita, at ang sabi niya, "Sun, stand still over Gibeon, and you mourn over the valley of High Halon." Isang napakatapang na panalangin na upang manatili ang tagumpay ng mga Israelita. Nakakapanalangin po ba tayo ng ganitong klaseng panalangin? Na kapag tayo ay may karamdaman ang ating mahal sa buhay, sinasabi ba natin na in the mighty name of Jesus, be healed? Kinakailangan po na manalangin tayo ng isang panalangin na matapang. Pray great things. Mga panalangin na hindi ordinaryo, na humingi tayo sa Panginoon ng mga imposibleng bagay. Kaya nga po ang nangyari, Joshua 10:12-14, so the sun stood still. Ang Diyos mismo ang nagpatigil nito upang tugunin niya isang napakatapang na panalangin ni Josue. Tuloy na yung tagumpay ay matagpuan ni Josue ng Gibeon pati na ng buong Israelita. Gumawa ang Diyos ng isang napakamahimalang bagay na kung paano niya ginawa ang araw, kung paano ito umiikot sa loob ng isang araw sa loob ng 24 hours, at gayon din ay napatigil ito ng Panginoon. We have to really pray great things para naman mapakita natin ng ating Panginoon ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumagawa siya ng mga bagay na hindi ordinaryo. Amen? Ang sabi ko ng Joshua 10:12-14, there has never been a day like it before or since a day when the Lord listened to a human being. Amen? Ang Diyos nakinig sa tao. Ang Diyos nakinig sa tao. The Lord listened to a human being. Napapatayo po ba natin ang Diyos kapag tayo po ay nananalangin? Napapakilos po ba natin ang Diyos kapag tayo po ay nanalangin? Dito po makikita natin sa Josue, ang Diyos mismo ay nakinig sa kanyang panalangin. Napahintuin ang araw, pati na po ang buwan. Amen, amen, amen. Alam po ninyo, sa ating mga buhay, yung 5 hari na nagkampi-kampi upang gapiin ang Gibeon at ang Israelita, yan 5 hari na yan ay pwede pong sumimbolo
sa 5 malalaking problema na atin pong kinakasalamuha. Una po ay yung death, kamatayan. Pati na mga distractions po, yung nangyayari kapag mayroon pong bagyo, yung mga distraction po kapag mayroon pong gera, yung kapag mayroon po mga lindol, marami po mga distractions na masisira, hindi lamang sa mga material na mga infrastructure, kundi maging sa buhay ng tao ay magkakaroon po ng kasiraan. Pati na yung mga pamilya na nasisira ay mga distraction natin matuturing at iyan po ay ginagawa po ng hari ng prinsipe ng salibutang ito na ginagamit niya upang wasakin at i-twist niya yung salita ng Diyos. At dito rin makikita din natin yung mga katalunan. Kuminsan po tayo ay natatalo sa ating mga buhay. Tingin natin tayo ay failure. Yung mga natanggal sa trabaho, o yung may mga anak na sumuway, yung pangarap nila sa kanilang mga anak na dapat ay makatapos ng pag-aral, biglang nabuntis ang asawa. Yung kuminsan gusto natin na ating anak ay maabot yung ganito, hindi niya na. Tayo mismo, tingin natin sa ating sarili, tayo ay defeated sa ating mga ginagawa. Minsan tayo rin ay naluloko dahil sa kagustuhan natin na tayo kumita ng pera, maraming mga kahit naman nananampalataya, naluloko. Kahit mga pastor mismo nagninegosyo at sila ay naluloko. Scam na sa mga pyramiding, naluloko sila at yung iba naman ay nananakawan ng mga bagay, material na bagay kung hindi man ito pera. O yung iba nananakaw ng mga intellectual property. Mga deception po yan na pwede natin maranasan. At gayon din, lalo na ngayon mga discouragement sa buhay, ng depression ang mga tao, lalo na yung mga kabataan na ito ang 5 hari na pwedeng maranasan sa ating mga buhay. At kinakailangan lang natin, tayo ay manalangin sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at ipanalangin natin matapang na panalangin na katulad ng tayo ay lumapit sa Panginoon sa trono ng Diyos bilang isang tagapagmana. Ang sabi na Romans 8:16-17, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So maliwanag na maliwanag sa banal na kasulatan na ang banal na spirito na nasa sa atin ang siya nagpapatotoo na ano tayo ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos. Now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. Tayo ay mga tagapagmana, katulad ng Panginoon Jesucristo, tagapagmana tayo ng mga bagay na ipinamana ng Diyos sa Panginoon Jesucristo. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.